Professor, good morning. Ricky Rosales, Jasmine Romero, live po tayo sa DZMM. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning, Ricky sir. at Jasmine. Good morning, sir. First time na mai-live ko si Prof ngayon sa DZMM. Sir, Ako rin, first time ko. First time mo naman ako. Napapanood na natin Such sa an TV. honor, sir. Thank you. Salamat. Opo. Salamat. Ang concern ko po dito, sir, aside from dun sa alam na natin na of course magsasalita kasi meron ho ngayon sinasabi itong abogado ni Janet Lim Napoles that she will invoke yung tinatawag na right against self-incrimination, ganun. Parang hindi magsasalita. Pero as spectators, Professor, tayong mga nanonood ho, nagsusubaybay ho rito, may mga rally-rally pa nga. Ano pong pakinabang dito po kung sakaling humarap na si Napoles at magsabi na ito kung ano man nalalaman niya as a whole na rin sa political system natin, sir? Well, ang pakinabang ng madla rito ay impormasyon, no? Sapagkat maraming impormasyon ang posibleng lalabas sa ganyang pagdinig sa Senado o sa Kongreso na hindi mo pwedeng mapiga, no, sa korte. Apo. Sapagkat mas masinop at mas strikto ang mga pagtatanong sa loob ng isang hukuman o sa proseso ng batas kung ihahambing halimbawa doon sa proseso ng isang Senate investigation na isang political body. Mhm. No? At dahil talagang uhaw na uhaw ang publiko, no, sa impormasyon tungkol sa mga bagay na nalalaman ni Ginang Napoles, ito na marahil ang pagkakataon, no? Kaya nakabubuti ito. Subalit naiintindihan ko rin kung bakit nag-alangan ang Senate President, no? Hindi lamang siguro hindi dahil necessarily merong itinatago or may pinitigil na impormasyon na maaaring isiwalat ni Janet Lim Napoles, Apo. kundi dahil din iba kasi ang tungkulin ng ng mga political bodies na katulad ng Senado. Yes. at House of Representatives. Apo. No? Ang dapat lamang sigurong tandaan ng ating mga kababayan habang nakikinig sila sa pagdinig sa Senado na ito ang objective ng hearing na ganito ay hindi upang malaman kung sino ang may sala o kung sino ang dapat i-charge, no? Kundi the primary objective or goal should be papaanong nangyari na ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa ahensya ng gobyerno at pati na rin sa kamay ng mga lawmakers, no? Papaanong nangyari na ito'y hindi napunta sa mga proyekto ng gobyerno kung hindi ito ay naibulsa. Yes. Apo. Professor, maganda yung binabanggit nyo po, no? Napakaganda po niyan. Isa sa gustong-gusto ko yan, yung sinasabi ninyo na sa mga nakikinig sa Senado, hindi natin iaasa sa kanila yung pagdetermine talaga kung sino may kasalanan dahil in this particular issue, ito naman ay iniimbestigahan na rin sa ombudsman. As a matter of fact, humingi pa nga ng payo ang Senate President. Pero ang isa na dito, Professor, na sinasabi, iniiwasan is yung trial by publicity, masyado na didiin. Ano pong tingin nyo dito? Ang basa nyo dito, Professor? Well, yan ay nakatagta sa ating saligang batas, no? Na halimbawa, the right against self-incrimination, no? Yung trial by publicity. Ano yan mga provision yan ng ang saligan yan ay ang Bill of Rights. Na hindi yung maaaring husgahan ng isang tao, no? Sa isang pabara-barang paraan. No? Subalit, meron ka ring okasyon na katulad nitong investigations in aid of legislation, no? Na ang goal naman yan ay upang lalo nating mapabuti ang ating mga batas, kailangan malaman kung paanong naiwasan, halimbawa, yung mga batas na yan, kung paanong nakaalpas, no, ang ilang mga bagay at hindi nasunod ang batas. Tungkulin yan ng Senado, no? Ang problema lamang siguro, which one takes priority. Kaya siguro nagkaroon ng mula sa ombudsman, no, na wag namang pangunahan
ang sistema ng batas. No? Pagkat naumpisahan na yung proseso huwag i-compromise halimbawa yung tungkulin ng prosecution. Kasi kung magtatanong ka ng mga bagay na hawak-hawak ng prosecution, parang wala nang sorpresa para sa... Tama. Pero Professor, is this still necessary? Kasi number one, malaki rin talaga ang posibilidad na pag pumasok si Janet Lim Napoles sa mga pintuan ng Senado, pwede talaga niyang i-invoke yung kanyang karapatan na hindi talaga magsalita. Pangalawa, since this is in aid of legislation only, hindi ho ba sapat na yung sinabi ng mga whistleblower kung papaano detail by detail nakita ho natin at narinig at kung if we assume that they are correct, nakikita na rin ho natin yung pattern kung papaano ho nagkaroon ng corruption. Kung nakita na ho ng mga senador at mga congressman ang pattern ng corruption and in aid of legislation na lamang sila, enough na. Kailangan, I feel that's enough already. At pangatlo, hindi naman sa ayaw kung makita si Janet Lim Napoles, hindi ba? Pero whether we like it or not, diba, Professor, na kahit isaksak natin sa isipan natin na we are to presuppose that she is innocent until proven guilty. At saka this is not a trial by publicity, but moreover, a process to aid in legislation, talaga po ang nangyayari, nagkakaroon talaga ng trial by publicity. Hindi ho ba? Well, What do you think about yung that? tatlong binanggit pong reservations na yun ay mga pangamba ko rin, no? Because kung minsan, anything goes dyan sa mga hearings na ganyan, Kaya ang nararapat dyan, tungkulin ng abogado ng kung sino mang naimbitahan na protektahan ang karapatan ng kanyang kliyente. No? At palagay ko kaya naman yan ni Atty. Kapunan. No? Nakita natin, magaling siya, no? Na protektahan at ang in other words, what questions are permissible and what questions are not. Pero ako mahilig din makinig dyan sa mga hearings dyan sa Kongreso. Lahat ho in tayo. most instances, talagang anything goes dyan, no? Kayo din, Prof, you've been saying for so long in your columns na yung isa rin sa kailangang isalba is yung institutional integrity ng Congress, specifically the Senate, dahil dito. So itong nakikita ho ninyo, parang ito na lang sa nakikita ko rin, sa pagsubaybay ko rito, pag ito na paharap, parang at least tayo, ayun, yung pala naman So ano basa nyo dito ngayon? Will it save? Restore? Well, ang pinupunto ko naman sa maraming mga sinulat ko ay kailangan matuto ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga public officials natin, na mayroong pagkakaiba ng mga functions. No? At dapat irespeto at kilalanin yung mga differentiation ng mga functions ng iba't ibang institusyon. No? Iba ang function ng hudikatura. That's right. At very, very precise ang mga procedures dyan upang magkaroon nga ng trial by publicity. Kaya limitado rin ang presence ng media sa loob ng hukuman. No? Sa Amerika nga, hindi ka pwedeng kumuha ng litrato Correct. during a trial. Kaya puro mga drawing Tama. yung pinapakita sa mga dyaryo. No? Dito sa atin, I think merong counting accommodation sa media so they can take pictures sa umpisa ng paglilitis, but not during. No? Yes. And I think we're more free here, no, to accommodate the media. Ngayon, yung in contrast, yung mga hearings in aid of legislation, no, at talagang they're really staged for the media. Oo. No? Yan ang pagkakaiba niyan, no? I think walang interest diyan kapag wala yung media rin. No? So in a sense, they become political exercises. In a sense, what you will be seeing there, no, are political interests being played out, no, among the legislators, kung minsan yung sarili nilang mga complaints sa isa't isa, mga issues nila sa isa't isa, ayun ang nabe-ventilate sa mga hearings at ginagawa yung hearings na yan bilang okasyon ng
politika. kaya And yung- that's understandable because Oo. the Senate is a political Oo nga. it's a political arena. Oo. Pwedeng masabi ng marami dyan, naku, ito na naman to grandstanding. Pero yet, you still Yes. have to respect Oo. the Yun rights nga of eh. Congress para mag-practice ng ganitong klase Exactly. mga So, proseso. ang punto siguro doon, Jasmine, Ricky, is Opo. pareho silang may karapatan, no? Ang Kongreso at ang Hudikatura. Ang question na dapat siguro nating sagutin ay sino ang may priority Yun. at a certain point, no? Mm-mm. Sa akin paningin, ako may dalawang isip sa bagay na yan. At a certain point, kapag naumpisahan na yung proseso ng batas, dapat siguro irespeto Mm-mm. Yes. yung proseso ng batas, Mm-mm. no? Pero kung ang sa isipan naman ng Kongreso, very pressing din yung pangangailangan to bring out more information so that they can craft better laws, no? Kasi in aid of legislation nga yan, Mhm, no? Huwag lamang siguro silang malisya sa pangunahing katanungang dapat nilang itanong, no? Mhm. Paanong nangyari ito? Mm-mm. Nang pera ng bayan ay ibinulsa, Mm-mm. no? At ano ang dapat gawin? Ano ang partisipasyon ng mga mambabatas kung kaya't nangyari ito? Mm-mm. At paano nating maiwasan ito sa hinaharap? Yun Correct. siguro ang mga pangunahing tanong na dapat gumabay sa kanilang diskusyon diyan, no? Pero nakakatawa yung mga hearings diyan, they're really entertaining, no? Yes, they Kung are. iisipin mo, sapagkat makikita mo na how political ambitions in 2016 are already being played out. Mm-mm. Professor, nailita niya na rin ho kahit mismo sa programang ito kung gaano karaming mga prosesong in aid of legislation sa halos kaparehong mga issue. Mhm. May na-play out na ba talaga ng mga batas? Patungkol dito sa Hindi. patungkol Yun dito. nga. Meron na bang naisa batas? Yun nga Meron na yung- bang naipasa? yun nga, Meron na partner, bang yung napirmahan? Sinasabi ni Professor Oo. na because may different functions, parang hindi mo agad-agad pwedeng expect na yung legal institution magpe-play in response to sa political institution. Di ba Oo. yun, Professor? Something like Autonomous that? yung mga yan, Mm. Eh, ang nakita ko, no, na actually tama rin yung ginawa niya, no, for which is being criticized, no, si Senator Drilon, na kinusulta muna niya ang ombudsman. Although ang sa tingin ng ilang mga observers, he was in effect compromising the autonomy of the Senate, no? Mm-mm.